hindi sanay yung mga tao na merong van, na minivan dito sa amin sa Luzon. Ngayon, kukwento ko lang, nagkakaroon ng bullying ba nung sasakyan dito. Doon ako minsan naiinis na porket maliit yung sasakyan, talagang nananadyang binubuli ako sa kalsada kasi nga maliit yung size niya, bago sa paningin nila. Buhay ko muna, sukatan ko muna ng gusto kong gawin. Sa susunod na vlog natin gagawin yun. I-treat na natin yan, lagyan na natin siya ng liquid para maiwasan na yung kakabukbok niya. Susukatan ko na rin muna para dun sa next project natin. Dito yung ulo ko, 52. 5:30 ng umaga, daming labahin. Siyempre hindi ako maglalaban yan. Pag nilabang ko yan, paano na lang yung mga laundry shop? Eh di nawalan sila ng kikitain, di ba? I've been driving all alone to the place where I belong, back to where I started from, the only place that I call home. 17 around the bend, drinking with my old best friend, listening to the radio. I thought we'd stay until the end. It wasn't always right, but it wasn't all that bad. This was all we had. And when I see it now, I always feel so free. I guess this town's still a big part of me. Simula nang lumipat kami dito sa apartment, araw-araw ang aga-aga ko nagigising. Ba't nga ba ako inom na malamig? Aga pa. Kape tayo. Pero ang kagandahan, maaga ako nagigising, mas marami akong pwedeng gawin. Masusuot ko na rin ulit yung ano ko. Ay! Masusuot ko na rin ulit yung aking jacket na ginamit ko sa Philippine Loop. February ang aking solo Philippine Loop ha. January ay nasa Kalibo Aklan ako. Nasa Ati-Atihan. Almost siguro mga 2 weeks ako sa Aklan. January. Labas muna tayo. Kagabi, nagkaroon dito ng parang place warming. Parang house warming. Nandito yung anak ko. Nandito si nanay. Yung mami ni Prisha. Nandito sila. Kagabi, nag-iyaw-iyaw kami dito sa labas. Parang pag-welcome lang sa place para syempre, hindi po bang alam nyo na yan? Housewarming? Kahit hindi ko na ipaliwanag. Tapos dito sila natulog. Ang aga ko nagising. Kasi nga, maaga talaga ako nagigising kahit wala akong lakad. Basta maaga ako nagigising. Lagi ako nauuna sa alarm clock. May sarili akong alarm clock dito sa AC-bang ko. Tuwing gigising sa umaga, iniisip ko palagi kung kailan ako aalis. Pero dahil nga magpapasko, wag muna siguro. Pero may mga naka-line up na ako na pwedeng puntahan pagkatapos ng Christmas. Ngayong araw, samahan niyo muna ako. Isang simpleng araw ni Boy P. Pero syempre, may kinalaman pa rin kay Watod. Na nagbabasa ako ng comments sa comment section. Pinabasa ko lahat ng mga comments about Watod. Kung ano ba yung mga pwedeng gawin para sa kanya. Ganito ang routine ko sa araw-araw. Dahil maaga nga ako nagising, ako na yung nagpe-prepare ng breakfast namin. Kaya ngayong araw na to, samahan niyo muna ako sa isang simpleng araw ni Boy P. Bago ko gawin yung mga pang-personal ko na mga bagay, may mga routine muna ako na kailangan gawin. Ang ihatid si Prisha sa first time moto kasama ang aming mga alaga. Do you know, I don't want you to go. Hindi, magandang gabi. Ay, magandang gabi. Gabi nila pinapanood eh. Niisip ko,
yung board yung higaan dito kay Watot. Iyan ko, lagyan ko ng treat ba? Oo, kailangan para hindi bukbukin. Para kasing unti-unti na siyang nagkaroon ng puti-puti. Hindi ko alam, wala naman sigurong anay. Pero siguro normal lang sa... Bukbuk ang ibig sabihin nun. Bukbuk ba yun? Binubukbuk yung ano. Hindi siya kasi... Ano yung mamahalin. 1,000 pesos na yun nanay ko. Hello? Nay? Opo, may delivery ngayon, Nay. Pipikapin ng driver dyan. Meron ba? Ano ba yun? Hindi pa ako na... Alam ko kasi binilalagay na ganun. Diyan, no? Diyan ka bumili. Sa paint o sa mga bilihan ng mga plywood, no? Siguro mga hardware meron yan. Tapos may binabalak ako na wala naman akong gagawin din. Para makaless ako ng ng karga ba sa ilalim. Meron akong naisip na parang detachable na cabinet na wala rin pinapakuan, na pag tinanggal mo yon, natatanggal yon pag pinatong mo dyan, na parang naglalak din siya sa board, tapos pwede rin siyang tanggalin. Yun ang iniisip ko. Kaya ko namang gawin yun, sukat-sukat lang, pero wala lang akong tools. Kailangan ko ng lagari, tapos hiram na lang ako ng grinder kay Lasadik para sa edges. Yun, tsaka kaya kong gawin yun. Mahabang time para hindi ko madali magagawin. Lalabas lang tayo ngayong araw. Kaya natin ko muna sila sa First Time Auto. Kasama yung dalawa naming alaga dito. Parang may dalawang anak eh. Yung mag-alaga ka ng totoong tao, tapos may alaga ka na dalawang aso, pareho lang yun. Mas alagain pa yung mga alaga namin ganito. Diba? Ang trato sa kanila, para mga tao, pag nagluluto kami ng pagkain, kasama yan sa kanin. Kung anong ulam namin, yun yung ulam nila. Hindi namin pinapakain yan ng tira-tirang pagkain. Yes. At ayaw nila. Ayaw nila. Dapat ganyan yung ginagawa ni Jane dun sa niya. Ano tawag sa motor na yun? Tuktok. Ay, teka lang. Batiin ko pala muna si Gino. Happy birthday, brother. Happy birthday. Binati ko na yun. Binati mo na? Oo naman. Si Gino, kung naalala nyo, meron akong vlog na nakasakay ako sa kami sa tuktok papuntang Pangasinan. Ganun gawin mo sa tuktok mo. Ganda. Kumbaga parang kung ito yung pinaka tiny or pinaka smallest na camper van sa buong mundo. Kasi ito talaga, pag titignan nyo sa YouTube, pag tinype nyo yung smallest camper van in the world, Suzuki every wagon talaga ang pinakamaliit na van. Kung totoo, ayun mga ganun no, closed tuktok ba, mas makakalibre siya sa tulugan anytime na bumabiyahe siya. Pero ikaw na bala, Gino, malaki ka na. Gusto na kitang batiin ng happy birthday. Dami mo sinabi. Dami ko sinabi. Tsaka si Carlo Salonga, kapatid ni Jawo, nagsabi siya sa akin na ang gusto niya talagang gawin is yung mag-adventure, yung tulad ng ginagawa ko. Antayin ko yung time na magkakapag-decide ka na hindi ka na magla-love team dyan. At samahan mo na ako sa mga adventures ko. Mas masarap, mas payapa. Bumili na siya ng ganito. Bumili ka na ng ganito. Ay, oo nga, no? Surplus TV na siya bumili. Surplus TV, tutulungan ka na, bumili ka na. Shout out sa'yo, Carlos Salonga. Sarapan mo, kuya! Bawang daw. Oo naman! Tuwat, Mimi. Hello, good morning. Si Tuwat, kawawa yan. Kinagat yan ng aso malapit dun sa compound namin. Kinaladkad yan, may kagat yan. Ngayon nagka-antibiotic. Kawawa. Buti na save ko. Nung kinaladkad siya ng malaking aso, si Tuwat, tumakbo siya kay Prisha. Kinalabit niya si Prisha, tapos nakuha yung atensyon ni Prisha. Tapos pagtingin niya, si Tuwat, buhat-buhat napakalaking aso. Tapos sinabol ko. Ayun, buti na save ko si Tuwat kasi kung na-late lang ako na siguro mga ilang sekundo. First time auto ba? Watot na kulay blue. Ayun o. Pero syempre, may surplus TV kayo binili. Zero! Chismosong palakak. Sino mo yung mga lagay natin? Isa doon, isa dito, nakikismoso. Ano na, magaling ka na? Ha? To a place where we don't know, about to see. Yan, itabi muna natin. Hoy! Ang galing mo na iakyat mo! Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Okay, tuloy ang buhay natin at mga ganap-ganap. May nakita akong hardware dito sa unahan eh.
doon tayo bibili ng ating pang treat sa Kahoy. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Kasi puro daily na pangyayari ang mapapanood ko sa akin ngayon. Kasi magpapasko. Gusto kong bumawi kasi ng oras sa pamilya ko ngayong paparating na Pasko. Quality time ba? Kahit nga hindi nga ako umaalis, talagang yung routine ko ba, talagang kinakain talaga ng sobra ng pagtatrabaho, pagbo-vlog dyan sa shop. Ngayon si Prisha na ang tututok dyan sa shop na yan. At ako mag-full time na talaga din sa pag-vlog. Pero syempre, hindi nyo man ako nakikita sa shop o hindi ko man pinapakita sa vlog na nagde-negosyo tayo, pero ganito yung routine ko sa araw-araw. Bago ang ganap-ganap na pansarili, inaasikaso ko muna yung mga yan sila. Sige po. Sige. Salamat. Alam nyo, bibihira lang yung dito sa amin sa Tagaluson ako, kaya mayroon karapatan ako magsabi ng ganito. Dito sa Luzon Visayas, Mindanao, pag-usapang minivan, talagang alam natin yan na kapag sa Visayas ka, napakadaming ganitong sasakyan. Sa Mindanao, napakaraming ganito. Kumbaga, sa 10 sasakyan sa kalsada na nakikita nyo is parang 6 ang minivan. Tapos yung 4 is regular na sasakyan. Dito sa Luzon, sa 10 sasakyan, iisa o dadalawa lang ang nakikita mo. O, di ba? O, ayan, meron naman dito. Pero kukonti lang din talaga. Parang dito sa Malolos, parang dadalawa lang ang nakikita kong ganitong klaseng sasakyan. Hindi sanay yung mga tao na merong van, na minivan dito sa amin sa Luzon. Ngayon, kukwento ko lang, nagkakaroon ng bullying ba nung sasakyan dito. Doon ako minsan naiinis na porket maliit yung sasakyan, talagang nananadyang binubuli ako sa kalsada kasi nga maliit yung size niya, bago sa paningin nila. Hindi ko maintindihan. Pangunawa na lang talaga. Lawakan na lang yung pangunawa. Talagang madalas kong na-experience kahit saan ako bumiyahe dito. Kahit di ako nagbo-vlog, ay pambubuli yung bubusinahan ka ng bubusinahan sa likuran mo, ng mga Innova ng mga sasakyan, mga Montero, yung mga malalaki, didikitan ka sa likuran, overtikan ka kahit masikip kasi nga hindi ko alam, nagdadrive ka ng malaki sasakyan at makakikita ka ng maliit na sasakyan, parang ang liit nga lang talaga ng tingin mo. Pag bully siguro yung driver, bully talaga. Ilang beses ko na naranasan, pero wala lang, dineteld mo ko na lang din. Inisip ko na lang na cute yung sasakyan ko, kaya nanggigigil, no? Or nasasagi ko lang yung ego nila na ang cute ng sasakyan ko, tapos ganda pa. Ganun talaga, may mga driver talaga na hindi mo naman inaano, pero kapag nasagi mo yung ego nila, yan, mambubuli na sila sa kalsada. Ayaw pa magbigayan, ayaw pa magbigayan. Siguro naliliitan talaga sila sa sasakyan ko, no? Sa araw-araw, bawat labas ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Kailangan nating i-treat to kasi nagkakaroon na siya ng pulbo-pulbo. So kailangan nating maagapan nyo. Ito yung problema ko sa tabla natin. Ang mahal-mahal, butas. Yung mga dugtungan. Normal lang siguro yung dugtungan, pero yung ganito, ampaw. Buhay ko muna, sukatan ko muna ng gusto kong gawin. Sa susunod na vlog natin gagawin yun. I-treat na natin yan. Lagyan na natin siya ng liquid para maiwasan na yung kakabukbok niya. Susukatan ko na rin muna para dun sa next project natin. Dito yung ulo ko. Doon yung pa ako.
Dito yung side na walang butas yung tabla. Wait lang. $52. 1 foot or 12 inches. Tapos yung taas, yun ang problema natin. May idea na siguro kayo kung anong gagawin ko, no? Papahiran ko muna. Kinuha ko lang yung sukat para mapatuyo ko na rin to. Kasi since ito naman is detachable naman to, di ba? Gusto ko magkaroon ng cabinet or parang divider na detachable na ganito kataas. Ito nababaklas, di ba? Ito pwedeng baklasin lahat. Divider na ilalagay ko dito na pinapatong is natatanggal din. Na yung paa meron ding lusutan dito. Bubutasan ko dito magkabilaan. Kabilaan dito. Tapos yung paa mismo ng divider is may sukat din dito na doon ko siya i-shoot. Matinding sukatan to bukas, pero bukas na yon. Sabi ko nga, lahat ng mga nasa comment section is binabasa ko yan. Tapos nililista ko yan, tinatandaan ko lahat yan. Kasi yun naman talaga ang sinabi ko ng simula, di ba? Lahat-lahat ng gagawin kay Watod is unti-unti natin gagawin. Hindi natin ibabagsak ng isa. Kasi kapag binagsak natin ng isa, mawawala yung excitement natin, di ba? Ako, gusto kong gawin na talaga. Pero gusto ko kasi ma-excite. Gusto ko yung unti-unti. Iba yung satisfaction na unti-unti mo nakikita na bubuo yung camper van mo ng alam mo yun, ng hindi minamadali. Maglalagay tayo dito ng bubong, yung inihila, ang tawag doon is owning. Siguro, pag sumahod na siguro ako sa YouTube, kasi si YouTube naman ang panggastos ko dito. Tapos bracket, kasi kailangan ng bracket yun kapag kinabit yung owning. May kausap na akong taga Valenzuela at saka taga Quezon City, Banawe, is kailangan malagyan muna to ng bracket. Tapos sa taas niyan is merong rack yan na lalagyan ng mga gamit. Yung solar naman hindi na ako magpapakabit kasi yung Blue Yeti ko is nakakapag-charge siya gamit dito. Yan. Dito ko kinakabit yan. Dito ko siya na-charge. So no need na magpa-install tayo ng solar panel dito. Kasi ultimong yung van mismo nakakapag-charge siya nung power station natin. So para saan pa yung solar, di ba? Kung habang bumabiyahe tayo nag-charge siya dyan, so ganun din yun. At least hindi na bubutasan yung sasakyan ba. Yung owning is hanggang dito. Yung short version lang hanggang dito. Square yun hanggang dito. Siguro mga hanggang dito. Tapos meron yung paa para kapag bumababa tayo, stop over tayo ng matagal, may ibababa natin. Tapos meron akong lamesa doon na foldable. Makapaglagay ako ng lamesa dito na may bubong. Tapos bili na lang tayo ng foldable ng mga upuan, yung mga camping chair ba. So makapag-edit ako ng maayos dito, makapagluto. So parang open space or open siya na bahay. Kulayan na natin. Clear, ready to use wood preservative. Prevents attack by wood borers and decay fungi. Ang hirap mo buksan. O tinutusok to. Sinisip pala nung nung kahoy yung liquid. Aboy gas lang siya Medyo natutuyo na. Siguro mga 5 minutes pa. Tapos yun, babalik ta rin ko yun. Tapos applyin ko rin. Tapos yun na yan. Pinag-iisipan ko pa rin kung yung ilalagay ko dito na cabinet na maliit. Imagine nyo dyan yung higaan. Tapos sa flatboard na yan, may ilalagay ako dyan na divider or parang divider na mula dito hanggang doon pahaba.
So para may bookshelves ako dyan. O lagay ng mga drone, gadgets, laptop para mabawasan yung box ko dito. Pag ako nag-iisa ha. Pero pag may kasama ako, hindi ko ilalagay yun. Yan na lang. Explain ko sa inyo kung ano yung gusto kong gawin sa susunod na vlog natin. Hindi muna ngayon. Kapag ito pinagdugtong, yung cabinet nandito. Kumbaga kung nakahiga ako ng pa-straight ng ganon, sa gilid ko, merong shelves dyan. Ngayon ang problema ko, kapag binutasan ko to, bala ko si butasan, isa dito, saka dito. Para pag sinalpak yung dito, lulubog siya dun sa butas. Yung paan nung shelf na yon o yung parang cabinet, may nakasobra yon. Isaswak ko sa butas. Kaso, iniisip ko, wala naman akong proper na tools para gawin. Baka masira ako yung board, sayang naman. Meron ako naisip na idea. Ganito, kapag dinugtong ko na yung board dito, hindi ko na siya bubutasan. Meron ako naisip na solusyon. Gagawa ako ng cabinet. Tapos, yung sobra na buo dito, or pwedeng butas, para pag binuksan ko yung kabilang pintuan, maaabot ko pa rin yung gamit. So pwede, dito sa may pintuan, ito lang yung may likuran. Dito bukas, tapos lalagyan ko na lang ng harang. Okay na. Yun na yun. Tapos, kapag pinatong ko siya dito, walang butas yun ha, walang paa. Puro flat lahat yun. Yung pinaka wall niya sa tagiliran, ganito yun ha. Naipatong ko na yung divider. Ganito kataas. Pantay na pantayan dito. Isasakto ko siya dito, yung length ba, yung haba. Tapos yung pinaka pader niya dito, na tabla, ilalagpas ko dito. Papalagpasin ko siya dito. So, pag ginilagay ko yung divider, magsasnap siya dito. Ganun din sa kabilaan. So, it's either mapaatras ako, mapaabante, may haharang magkabilaan. At yung kagandahan pa doon, kapag ganun yung design na gagawin ko, madali siya gawin. At the same time, ganito. Patong na siya dito na nakaganon yung paa sa kabilaan. Pwede ko siyang iusod. Pwede siya sa kabila. Pwede ko siyang baliktarin. Pwede ko siyang mag-usod-usod na gano'n. Ang galing ko talaga naisip ko yan. Nakatanggal pala eh. Mountain Dew, the taste of adventure. Baka naman. Ilagay ko ito dito. Or dito. Siniscrew lang yan. Pwede.